ayusin ng mga upuan at bumalik po dito yung representante po ng flags. We will all declare salvation po. We will continually pray. Patuloy po tayong nananalangin. Patuloy po tayong manalangin. Let's continue in the atmosphere of prayer, in the attitude of prayer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, lahat po tayo tumayo. Lahat po tayo, patuloy po tayong tumayo. Let's all raise our hands. Itutok po natin sa mga flags. Let's all declare salvation sa Indonesia, Singapore, Brunei, and Vietnam. Come on, let's begin to pray. Let's ask the King of the Heavens, the Creator of the universe, to declare salvation this morning in Jesus' name. Oh, hallelujah. Lord, we ask you, Lord, this morning, in the name of your Son, Jesus, our Savior and Lord, our Redeemer, our King of glory and the King of every nations. Lord, sinabi mo sa Psalms 33 verse 12 na mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod, magmula sa langit kanyang minamasdan, ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Panginoon, masdan niyo po ang bansa na ito. Lord, ang pangunguna ng bansa na ito, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga lingkod sa oras na ito. Lord, we don't represent the Muslims. Lord, we don't represent the Buddhism. But God, we ask salvation for their lives, oh God. We ask, Lord, yung mga 87%, Lord God, 97, 47, 74% na mga primary religion, Panginoon, especially Muslim and Buddhist. Lord, sa mga apat na bansa na ito, we ask, Lord, for your divine encounter in Jesus' name. We pray for the outpouring of the Holy Spirit, Lord God, in these last days. Lord, we pray, Panginoon, ang kalooban mo ang mapangyari sa mga bansa na ito. We pray sa mga presidente that they will become Christians, Lord God. We pray, Lord God, ang bawat secular world, Panginoon, educational arena, agricultural arena, business arena, Panginoon, even families, Lord God, will be saved in Jesus' mighty name. And we ask that you will open the heavens, Lord God. Lord, huwag mo hayaan, Panginoon, na may isang bata, isang magulang, isang kabataang malilipasan at mauubusan ng hininga, O Diyos, at papanaw sa mundong ito, Lord, sa mga bansa na ito na hindi pa sumasampalataya sa inyo. Dinadalangin namin na walang mamamatay sa bansa na ito na hindi nakakarinig ng mabuting balita at hindi tatanggap at kikilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kaluluwa ng bawat sasampalataya kay Kristo bilang Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Lord, balutin ninyo ng inyong banal at sagradong dugo, O Diyos, na siyang naglilinis hindi lamang sa bawat individual, maging sa bawat bansa, Panginoon, na iyong inilikha. Nilikha mo para sa iyong kapurihan at para dakilain at sambahin ka, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo. Salamat, Panginoon, sa mga pinanalangin namin, sa bawat pag-lay hands namin sa mga flag na ito. Lord, hindi lang ngayong araw, Lord, until you come, Panginoon, ang mga flag na ito, Panginoon, patuloy namin lay hands at patuloy namin magdideklara, O Diyos, that Jesus is the King of glory and the nations. He is the God and the Lord of the nations in Jesus' mighty name. And everybody say, we pray. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's prepare our hearts sa ating pong magpupuri sa Panginoon. Sino po excited magpuri sa Panginoon? Amen po ba? So, praise the Lord. Tinatawagan ko po si Brother Charlie para pangunahan po tayo sa pagpupuri sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aawit, pagpapasalamat sa Panginoon at pagsayaw, pagsisigaw at pagtalon. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, nag-almusal ka ba? Nag-almusal po ba? Pero sino po dito yung naka-fasting pero excited magpuri sa Panginoon? Amen. May naka-fasting pala. Amen. Amen. Sino po dito yung konti lang ang kinain pero excited magpuri kay Lord? Amen. So let's give our worship to the Lord. Praise the Lord. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon po, kantahin po natin yung Okay Saya-saya. Tayo po'y magkamayan ng bawat isa na nasa harapan. Pwede po tayo pumunta sa likod at tayo po'y makipagkamayan or bumati po sa ating mga kapatid. Pwede po natin gamitin yung mga sarili nating wika. Kung Ilocano ka, sabihin mo, nimbag bigat. No,
Kung Tagalog ka naman, magandang umaga. Kung Englishera ka naman, good morning. Amen po ba? Amen. Kantahin po natin yung okay, saya-saya. O Diyos sa buhay ko, ito ang kagalakan ko, ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ito lamang, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilahin, wala na sa'yong maihahambing. Ang amin ko iyong hihilahin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilahin, wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko iyong hihilangin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw ang hinahanap, ako makita pag-uwi sa'yo. Aking tugon
pagpapalilin. Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Minsan pa, tunay na nadarama ko. Palapala ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Pawitin po natin ang tunay na Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, kung karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, pupurihin ka, O Diyos. Sabitin po natin na ito ng ating buong puso. Ang aming
Wala kang minsan ba, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, upama kami ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Tataas, itataas, ihahayag. Pangalan mo'y itatanyag. Iyalay, Panginoon, ikaw lang tataas, itataas, ihahayag. Pangalan mo'y itatanyag. Iyalay, Panginoon, ikaw lamang. Purihin ko natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po tayo magipagdinig sa ating Panginoon. Patuloy po tayo magipag-usap sa ating Panginoon. Yes, Lord. Patuloy po natin, hayaan po natin ang Banal na Espiritu ang kumilos sa ating buhay sa umagang ito. Yes, Lord. Itataas, itataas, ihahayag. Pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, iyalay. Panginoon, ikaw lang. Minsan pa nang may lakas ng ating mga bibig sa umagang ito, itataas, ihahayag. Pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, iyalay. Panginoon, ikaw lang. Minsan pa itataas, itataas, ihahayag. Pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, iyalay. Panginoon, ikaw lang. Minsan pa ng buong puso, itataas, ihahayag. Pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsambay, iyalay. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Panginoon, ikaw lamang. Let's feel the presence of the Lord sa umagang ito. Yes, Lord. Kahit kaunting oras lang, kapatid, maglaan tayo ng oras para sa Panginoon. Kipag-usap tayo sa ating Panginoon.
God, sa umagang ito. Naway ikaw nga pong patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa aming pakikinig, Panginoon, ng salita mamaya, O God. Ikaw nga po, Panginoon, patuloy na kumilos sa amin, Panginoon. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa iyong kamanghamang gawa, Panginoon, sa umagang ito. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa panibagong lakas, Panginoon, na pinagkaloob sa bawat isa. Lord, maraming salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Amen. So, kamusta po ang iyong daily encounter with God? Di ba, napag-aralan po natin ng first Sunday is, kamusta po ang iyong daily, araw-araw, common na encounter ninyo sa Panginoon? Do you encounter? Na-encounter niyo ba? Okay, sige. Yung mga children daw, dito muna sa harap. At kayo'y aming ipinapanalangin. At pupunta kayo mamaya doon sa inyong children church. Mga bata, dito po sa harap. Punta kayo dito sa harap. Okay, sige. Pag-pray po natin sila. Ilihans po natin sila. Let's pray. Lord, patuloy namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang mga batang ito sa iyo, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, na sa kanilang mga mulang edad, ikaw, Panginoon, ang kailang makilala, mahalin, hanapin, naisin, Panginoon, O God. I pray, Panginoon, O God, ng mga batang ito, Panginoon, ay lalaki, lalago, mamature, mamumunga, Panginoon, sa kailang mga buhay, sa mga prinsipyo mo, Panginoon, na kailang matututunan, Panginoon, sa kanilang mga guro, Panginoon. So Lord, I pray, bless mo rin, Panginoon, ang mga guro na siyang magtuturo, Panginoon, sa mga batang ito na hindi lang pang pukwento sa mga Biblia, kundi mga prinsipyo mo, mga katotohanan, Panginoon, O God. So Lord, pagpalain ng mga batang ito, we bless you, Lord, in Jesus' name, Amen and Amen. Okay. So, kumusta rin po ang iyong mga challenges sa buhay? So, lahat po ng challenges natin, sabi ni Pastora Mira, God knows. Amen? So, wag po tayong mabahala dahil alam ng Diyos. Anong sabi niya sa Revelations 2? God knows. So, wag po tayong matakot. Kailangan po tayong manatili sa Panginoon faithfully until the end. At tayo po ay mananagumpay. Amen? Amen. So ngayong umagang ito, yes, tayo muna'y manalangin. Panginoon, kayo nga Panginoon ang siyang manguna sa serbisyong ito. Lord, I pray, Panginoon, that let your word, Panginoon, be manifest, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon na Espiritu, kayo po, Panginoon, ang magturo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So buksan po natin ang ating Biblia sa Unang Korinto. Unang Korinto 3 verse 10 to 13. Nandun na tayo. Buksan po natin sa Unang Korinto chapter 3 verse 10 to 13. Anong sabi niya? Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagpatayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. 11. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na, walang ibang kundi si Jesus. 12. May nagtayo na gumamit ng ginto, pilak o mamahaling bato, meron namang gumamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa.
Amen. So ang buhay Kristiyano ay inihahalin tulad sa isang building, sa isang gusali. So bawat araw, tayo po ang nagko-construct ng ating mga buhay. Tayo po ang nagtatayo, nagtagabuo, tagagawa ng ang ating spiritual na buhay. Sa bawat desisyon, sa araw-araw na kilos at gawa natin. So ang buhay natin is kailangang maitatag sa matibay na pundasyon na nananatili magpakailan paman. So paano natin itatayo ang buhay natin? Paano? Number 1, dapat mong itayo ang inyong buhay sa tamang pundasyon. So alam natin ang pundasyon, ang pinakamahalagang bagay sa isang gusali. Okay? Kung walang pundasyon, hindi po itong church na to, itong building na to, kung wala mong pundasyon, hindi po ito makakatayo. At ang pundasyon ay tumutukoy sa itsura, sa lakas ng isang istruktura. So ang pundasyon ay nagpapatatag, nagbibigay ng stability, ng unity ng isang building. So makikita natin na saan man tayo magpunta, marami tayong nakikitang building. So ang magagandang gusali o building ay nagsasalita para sa kanilang sarili. Ang kagandahan ng isang building ang nagpapahayag sa kanila. Diba? Pag nakita mo, wow, ang ganda namang building na yan. So kung titignan mo pa lang, sila na yung kagandahan nila ang nagpapahayag at nag-a-attract sa mga tao. So ang pangit at hindi maganda na building ay mapanganib, nakakatakot at delikado. So minsan, mayroon tayong nababalitaan sa news na isang gusali o building ay gumuho, bumagsak. Bakit? Dahil sa hindi matibay ang pundasyon at pagkakagawa nito. At malalaman mo ang tibay ng isang gusali pag ito'y nasubok. Pag ito'y dumaan sa pagsubok, sa earthquake, sa baha, sa bagyo, at sa pagtagal ng panahon. So ganun din po ang buhay natin, na dapat nating itayo ang buhay natin sa matibay at tamang pundasyon na si Jesus. Na ang inyong buhay ay nagsasalita at nagpapahayag sa kadakilaan, kabutihan, pag-ibig, katapatan ng Diyos sa nakakakita at nakakasalamuha mo. At kapag ito yung tinayo, ang iyong buhay sa matibay na pundasyon na si Jesus, masubok ka man, dadaan ka man sa pagsubok, dadaan ka man sa kamatayan, sakit, karamdaman, pagsubok o problema, ikaw ay patuloy na nakatayo at patuloy na mananagumpay. Dahil ang iyong buhay ay iyong itinayo sa pundasyon, sa matibay na bato na si Jesus. Ano ang sinabi sa verse 10? Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay ng tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaaring ilagay maliban sa nailagay na walang iba kundi si Hesus Kristo. So kay Jesus lang po tayo makakatanggap ng matibay na pundasyon. Perpektong kapatawaran ng mga kasalanan natin, lakas at kapangyarihan para sa kasalukuyan, panahon, at pag-asa para sa hinaharap. So sinabi ni Jesus sa John 15 verse 5b, apart from me, you can't do nothing. Sabi ni Jesus, apart from me, you cannot stand. Ako ang iyong pundasyon. So si Jesus ang bato kung saan dapat mong itayo ang iyong buhay. Amen? So tinutukoy ni Jesus, Panginoong Jesus, ang kanyang sarili at bilang isang bato ng Israel. At maring sinabi niya na siya
mahihinag, mahuhulog kailanman. Sabi sa Deuteronomy 32, verse 2 to 4. So walang ibang pundasyon ang maaaring gawin. Wala ka ng iba gagawin maliban sa inilagay na ni Hesus Kristo. Sabi sa ating binasa. So si Jesus lang, siya lang ang tiyak, sure na pundasyon at wala ng iba. Amen? So ngayon, ano ang ginagawa mo para sa Panginoon? So anong ginagawa mo para sa Panginoon? Ano bang ministeryo, paglilingkod, sakripisyo na itinayo mo sa isang bagay o isang ibang tao maliban kay Kristo ay babagsak. Mawawala. Become nothing. Amen? So ano mang mga bagay, ministeryo, ano mang klase na paglilingkod, kapag inilagay mo ang iyong pundasyon dito, maliban kay Kristo, ito po ay mawawala. Sayang. Disappear, babagsak. So, ang pundasyon ng pagtayo ng iyong buhay ay si Kristo. Amen? So, saan mo tinatayo ang iyong buhay? Saan mo tinatayo ang iyong buhay ngayon? Ano at kanino nakasalalay ang iyong pananampalataya? Sa iyong pamilya? Saan? Kanino? Saan nakasalalay ang iyong kinabukasan? Sa pera? Sa kayamanan? Sa success? Saan? Amen. So, hindi question yung ano, kundi sino. Diba? Ano? Gawa tayo ng gawa. Yes, go, go, go. Pero, hindi question. Hindi natin i-question kung ano ang mga ginagawa natin sa Panginoon. Pero, the question is, sino ang pinaghuhugutan mo o rason ng inyong paglilingkod sa Diyos? Amen? So, yan po dapat natin ang isipin natin. Yes, we can do everything. Walang question yon. Pero kailangan natin isipin ano o sino ang iyong pinaglilingkuran at ano ang rason ng iyong paglilingkod mo. Amen? Amen. So number 2, paano mo itinatayo ang gusali ng iyong buhay? So dapat kang magtayo gamit ng magaganda, kalidad na materyales. Para makapagpatayo ng isang building na ganito, kailangan mo ng mga materyales. Ganon din sa pisikal at espiritual na buhay natin. Kailangan mo ng magaganda, kalidad na materyales para itayo ang gusali ng buhay mo. Sabi sa verse 10b, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. So binigyan po tayo ng warning. Mag-ingat. Careful. Dapat kang maging mag-ingat. Careful. Watch out. Beware. Pay attention. Kung paano mo ibibuild, itatayo ang espiritual na buhay mo dito sa lupa. Amen? So mag-ingat po tayo. Amen. So verse 12. Binigyan na natin, kung titignan natin, binigyan niya tayo ng warning. At sa verse 12, sabi niya, may nagtayo na gumagamit ng ginto, pilak, at mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo, at dayami. Ang pagtayo, pagbuo ng iyong espiritual na buhay ay dapat kang magtayo gamit ng magagandang at mahuhusay kalidad na materyales. Hindi sapat na, hindi sapat na magtayo ka lamang sa tamang pundasyon. Kailangan din na gamitin mo ang tamang materyales. Amen? Naintindihan? So you cannot choose the foundation. Ano sabi sa verse 11? It has already been laid. Nailagay na. Nailatag na. Na walang ibang pundasyon kundi si Jesus. Absolute na yun. Ang gagawin mo na lang is pipiliin mo kung anong materialis ang gagawin
mo para sa pagtatayo ng spiritual na buhay mo. Amen? Ginto ba to? Pilak? Silver? Kahoy? Damo? Dayami? So ang ginto, pilak, silver, ito yung mga kalidad, magaganda, mahuhusay, permanent, hindi nasisira, pangmatagalan, at hindi natutupok sa apoy. At very expensive, masyadong mahal. So ang damo, dayami, kahoy, temporary, nasisira, nasusunog, natutupok, weak, cheap, kasi nandiyan lang sa tabi-tabi. Nakita mo lang dyan, may kahoy na, may damo na, may dayami. Pero ang ginto, kailangan kapag pumunta ng bundok, kung saan ka pumunta, magdig sa pinakailaliman para makakuha ng ginto. Amen? So, ganun din po ang buhay natin. Na inilatag na sa Biblia. Sinabi na sa Biblia ang mga materialis na inaasahan ng Diyos na gamitin mo sa pagbuild, sa pagtayo ng espiritual na buhay mo at sa iyong buong buhay. Amen? So, anong materialis ang ginagamit mo sa pagtatayo ng espiritual na buhay mo ngayon? Damo ba? Ginto? Pilak? Anong materialis? Anong materialis ang ginagamit mo sa paggawa at paglilingkod mo sa Diyos? Pangmatagalan ba to? Natutubok ba to? Nasisira ba to? So, kailangan po natin i-check, i-inspect ang materyales na ating ginagamit. At kailangan po natin i-ensure na tayo ay nasa remain, na natili sa solid na foundation na si Jesus. Kasi, sad to say, tinatayo natin, binibuild natin ang ating Christian faith mixed with traditions and rituals of other faith. Anong ibig kong sabihin? Kristiyano tayo, yes. Nampalataya tayo, pero we mix with traditions, rituals of other faith. Kristiyano tayo. Nakaatang tayo. Kristiyano tayo. Nakipag-usap sa patay. Kristiyano tayo. Anong ginagawa natin? We mix with traditions and rituals. Gets nyo yun? Kristiyano ko, bali. Kayo. Diba? You're Christian. But you are mixed, may halo with other traditions, with other faith. So, papaalburan tayo. Mga superstitious belief, mga pinapaniwalaan natin. So, kailangan po natin i-check. Amen? So, iwanan po natin yun. Kasi we are built. Tayo po ay nakatayo sa matibay na pundasyon na si Jesus. Amen? So, iwanan po natin ang iyong mga ganong mga paniniwala. Amen po? So, let's be very careful kung paano natin i-build ang ating spiritual na buhay. Amen po? And number 3, kailangan mong itayo ng maayos ang iyong buhay upang makapasa sa pagsubok para sa walang hanggang gantimpala. So you must build properly to pass the test for eternal reward. Anong sabi sa verse 13? Makilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung ano ang uri ang ginawa ng bawat isa. So the Lord Jesus will evaluate, suriin, examine ang inyong mga gawa, ang inyong mga buhay, ang mga materialis na iyong ginamit para maitayo ang iyong buhay spiritual mo
dito sa lupa. So lahat ng iyong mga ginawa ay itatapon sa apoy. Susubukin, ititest, upang makita kung ang iyong mga itinayo ay hindi matatupok at ikaw ay gagantimpalahan. Sabi sa Hebrews 6 verse 10, makatarungan ang Diyos, hindi niya makakalimutan ang iyong ginawa at ang pagmamahal na iyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa mamamagitan ng paglilingkod niyo sa hinirang na Diyos. Matthew 25 verse 21, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter the joy of your master. Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako. So sa palagay mo kaya kapatid, pag pinagbulay-bulayan mo ang buhay espiritual mo ngayon, ano kaya ang maririnig mo sa Panginoon? Kung siya'y babalik ngayon o kukunin ka ngayon? Ang maririnig mo ba ay paniningil ng Diyos? Ang maririnig mo sa Diyos, good, well done. Ano kaya? Kumusta ang ating espiritual na pamumuhay? Kumusta? Anong sasabihin kayo ng Panginoong Hesus sa atin? Ano kayang maririnig natin sa Kanya? Paniningil? Oh, good. Well done. Halika. Enter. Oh, oops, dyan ka muna. So, conclusion po. Ating conclusion ko. Build your life on the right foundation, which is Jesus Christ, and build it with good and quality materials to pass the test to receive eternal reward. Ay, Tagalog. Tagalog. Yung isa. Okay, basahin po natin ang conclusion. Yan. So, sabihin po natin, itatayo ko ang aking buhay sa tamang pundasyon na si Jesus at itayo ko ito sa gamit ang magaganda at kalidad na materyales upang makapasa sa pagsubok, upang makatanggap ng walang hanggang gantimpala. Amen? Gusto ba ninyo yun? So let's build. Itayo po natin ang ating buhay Kristiyano. Habang nandito pa tayo sa lupa, let's build. With right, sa tamang pundasyon, sa tamang materyales, para pag dumaan man ito sa pagsubok, tayo po ay tatanggap ng walang hanggang gantimpala. Amen? Amen. So tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, na kayong aming pundasyon sa aming mga buhay. Patuloy, Lord, na tinatayo po namin ang aming buhay sa iyo, na ikaw ang sinabi mo sa iyong mga salita, na ikaw ang bato. You are the rock, O God, na matibay na pundasyon. I pray, Panginoon, na kayo po ang patuloy, Lord, na mag-usap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang mag-usap sa kanila. So Lord, marami pong salamat sa isang paalala, Panginoon, na inyong mga salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito. Purihin ka at sambahin, ang pangalan mo siyang maitaas, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang gagawin po natin ngayon para sa application po natin is maggrupo tayo ng 5. So, maggrupo tayo ng 5 at evaluate your spiritual life. Ang isa. Kanino ka nakapundasyon?
evaluate your spiritual life. Kanino ka ba nakapundasyon? Sa palagay mo, anong klase ng materyales ang ginagamit mo? Number 3, kung darating si Jesus ngayon, o kukunin ka ngayon, ano ang palagay mong maririnig mo sa Kanya? Paniningil ba ng Diyos? O good and well done? Amen? And after that, pray for one another. Amen? Sige po, tayo po ay maggrupo ng 5 and let's evaluate yung iyong spiritual na buhay. Sige po, group yourself into 5 and evaluate your spiritual life. Kanino ka ba nakapagpundasyon? Sa palagay mo, anong klaseng materyales ang ginagamit mo sa pagpapatayo ng spiritual mong buhay? 3, kung darating si Jesus at kukunin ka ngayon, ano kayang maririnig mo sa Kanya? Okay, sige po, group yourself and let's share one another. Pagkatapos po is pray for one another. Sige po, group yourself into 5. 5 na kayo, sige, group yourself. Sige, group yourself and evaluate your spiritual life. Okay? Sige, share, evaluate. Sige, group yourself into 5. Number 1. Kanino ka ba nakapagpundasyon? Kanino? Sino ka? So, mag-share po kayo. Share po ninyo. Evaluate your spiritual life.
Pagtapos na po kayong nag-evaluate, pray for one another. Magpalakinan po kayo sa bawat isa. Pagtapos na po kayo nag-evaluate, pray for one another. Pagtapos na pong nag-pray, ayusin po ang iyong mga upuan. Amen. So, sa bawat segundo na dinaragdag ng Panginoon sa buhay mo, ay grasya ng Diyos para bigyan ka ng pagkakataon na ayusin ang iyong buhay espiritual. Amen? So,
Again, bawat segundo na dinaragdag ng Panginoong Diyos sa buhay mo ngayon ay grasya ng Diyos para bigyan ka ng pagkakataon na ayusin ang buhay spiritual mo ngayon. Amen? Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang hiting gabi. Show me my destiny.
po namin yung panibagong sigla. Ayan. Kaya ito magbigay sa ating Panginoon. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa mga biyaya, Panginoon, na yung pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig na patuloy na siyang dumadaloy sa iyong mga buhay, O God. Lord, naway ko nga po, Panginoon, nagbigay ng kalakasan, Panginoon, sa bawat nagbigay, Panginoon, sa mga trabaho, sa pag-aaral, Panginoon, sa bawat ginagawa, Panginoon, sa aming panghanap buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, pinupuri ka na, pinapasalamatan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, para po sa ating announcement. But before that, nais ko pong i-welcome. Meron po tayong bisita ngayong araw, si Sister Lydia Aris. So, siya po ang lola ni Brother Mark Aris. So, welcome po, Sister Lydia. Then, we have also Angelica Marinas. Welcome po, Sister Angelica. So, ayun po yung bisita natin. Now, ang ating announcement po, next, meron pa po ba tayong bisita? So, meron pa. Meron yung baby, no? Si anak ni Sister Ann and Brother Mark. Si Nathan. So, mamaya, tatawagin ko mamaya si Sister Ann at ang kanyang anak at saka si Brother Mark para ipag-pray po ni Pastora Elsie mamaya. So, before that, nais ko pong ipaalam sa inyo na next Sunday ay yung outreach team ng Balintaway and Kauplasan naman po ang mag-costume. No? Sila naman po yung naka-assign na mag-costume next Sunday. So, yung is Lao, Cambodia, Malaysia, and Thailand. So, yun po yung mga costumes na makikita po natin next Sunday. So, last Sunday of the month ay convergence po natin. So, potluck po yun. So, i-advance ko na lang po. Lahat po tayo ay mag-costume. So, yung hindi po kasama sa OCC team ay lahat po ay mag-Pilipiniana.
So, ayun po. So, lahat po tayo, last Sunday of the month ay magko-costume po na tayo. Then, yun po yung afternoon is, yun po yung anniversary ng San Marcelino. Tayong lahat po ay welcome po tayo. Pumunta po tayong lahat doon sa San Marcelino. So, yung service po natin, regular service po natin, Tuesday, pastoral team, magkaroon ng prayer and meeting. Then Wednesday, adult service, Kasanikulasan and San Marcelino, 6 o'clock. So, kayo pong lahat ay inaanyayahan namin mga adult na tayo po ay dumalo every Wednesday po, 6 o'clock. Then, Thursday, OCC po natin. Then, Friday, Youth Fellowship. Saturday, meron po tayong music lesson. So, inaanyayahan po namin kung sino po yung gustong matuto ng mga instrument. Hindi lang po ito para sa mga kabataan, kahit din po sa mga adult, no? So, yun po. Okay. So, meron po tayong announcement din dito, Dominion 2024 National Men's Congress. So, meron pong National Men's Congress, Philippine General Council of the Assemblies of God, and Assemblies of God. So, men forcefully advancing the kingdom. So, ito po ay sa October 17 to 18, 2024. So, meron po kayong registration fee. Kung sino po yung sasama ay, ang registration fee po ay 1,900. So, kung nais nyo pong magpa-register na maaga, ang registration po ay 1,500. So, yun po. Para po yun sa mga men. So, gaganapin po ito sa Word of Hope, Manila. So, ito po. So, ayun po. Yun po yung announcement natin. Then, yung Sunday service po natin is not 8:45 but 8:30. Okay? So, yun po. At inanyayahan ko po si Mr. and Mrs. Villanueva na pupunta po rito sa harapan. So, welcome po, baby Nita. So, nadagdagan na yung member natin. I-lay hands po natin si Mr. and Mrs. Mark Villanueva para sa kanilang anak. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan na binigay mo sa buhay ni Ann at buhay ni Mark, especially kay Nathan, Lord. Salamat sa successful, sa pag-anak ni Ann. Salamat sa ikaw ang nag-provide sa lahat ng mga financial needs nila, Panginoon. Lord, itong mag-asawa na ito, i-bless mo, Panginoon, paano pag-alaga sa kanilang anak na si Nathan, Lord, maging healthy, Lord, at lumaki siya, Panginoon, na may takot sa iyo. Gawin mo siya, Panginoon, na modelo sa next generation, sa lahat ng mga bata, Panginoon. Lord, tulungan mo lahat ng mga pangailangan ni Ann, ni Mark. Ikaw, Panginoon, ang mag-center sa buhay nila, Panginoon, na especially si Ann, nabigyan mo siya ng strength, Lord, sa pag-alaga sa kanyang anak. Alam namin, Panginoon, napakahirap kung paano mag-alaga sa bata, Lord, na di walang tulog, sa pagbigay ng pag-prepare sa bata, Panginoon. So, Lord, hiniling namin yung basbas mo, Lord, yung strength mo para kay Ann, Panginoon, na lalo na sa kanyang strength niya, sa katawan ni Ann, na mayroon siyang as na CS, Lord, in the name of Jesus, ikaw mag-touch sa kanyang operasyon, Panginoon, na ma-heal, Panginoon. Bigyan mo siya ng kalakasan, Lord, strength, Panginoon. I-declare namin, Panginoon, ang buhay ni Ann, Panginoon, na madali lang siya makarecover, Panginoon, sa kanyang katawan, Panginoon, at sa gayon, Panginoon, makabalik na sa kanyang normal niyang trabaho, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na maraming mga nangangailangan
pangailangan sa kanya. So Lord, i-declare namin ang buhay ni Ann, Lord. Strength, Panginoon. Hallelujah. At lalo na sa Nathan, Lord, waksik namin ang kaaway, ang mga hindi maganda, kundi Lord, tulungan mo ang bata, Panginoon, na mabait at hindi siya, lumaki siya, Panginoon, na may takot sa iyo. Lord, salamat sa buhay ni Mark at buhay ni Ann, Panginoon. Lalo na si Mark, bigyan mo siya ng strength, Panginoon, sa lahat ng pangailangan. Provide everything, Lord. Bigyan mo sila ng peace of mind sa kanilang mag-asawa, Panginoon. Ikaw, Panginoon, manatili sa buhay nila, Lord. Salamat, Panginoon, sa umaga na ito. Ito ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. 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 So, welcome baby Nathan. Amen. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Jesus, patuloy nga Panginoon, Lord, na tinatayo po namin ang aming buhay sa iyo, Panginoong Isus. Aming bato, aming pundasyon, Panginoon, at lalabas po kami sa sanctuary ito, Panginoon, na nagpapahayag, Panginoon, na nagpapakita, Panginoon, ng iyong katakilan, ng iyong kabutihan, Panginoon, ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa lahat ng mga taong makakita sa amin. Lord, kayo po, Panginoon, ang siyang magningning sa aming mga buhay, O God. So, Lord, patuloy, Panginoon, Lord, ng aking mga kapatid, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, ingatan at kabayan sa araw-araw, Panginoon. Lord, I pray, makatagpuin mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. We bless you and thank you in Jesus' name. Amen and amen. Ayan po, salamat po sa pagtanong ngayon. Ayan, so, batiin po natin ang ating mga kapatid na masaya ako dahil nakasama kita ngayon. Ayan, sa mga katabi po natin, sa mga kapatid po natin. Ayan, so, maraming salamat din po sa... See you po next Sunday ulit po sa ating service. 8:30 po, huwag po natin kakalimutan. 8:30, hindi po 9, hindi po 9:30, kundi 8:30.